Good morning! Objection, Your Honor. We object. I have to object. Objection. We object. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Wow. Ang objection ay pagtutol ng isang abogado sa isang ebidensya o sa testimonya o pagtatanong kung ito sa tingin niya ay paglabag sa rules ng korte, rules of evidence o anumang procedural rules para hindi ito masama sa record ng kaso. Sa totoo lang, maraming grounds for objection, mapa-testimonial evidence man yan o documentary evidence. Pero narito ang mga pangkaraniwang objections na maririnig nyo kapag sinabak na sa oral examination ng isang testigo. Batay sa Bench Book for Trial Court Judges ng Korte Suprema, ang objection ay maaaring formal o substantive. Ang formal objections ay nakabatay sa hindi tamang paraan ng pagtatanong. Halimbawa nito ay leading questions o yung mga tanong na nagmumungkahi na dapat isagot ng testigo. Kadalasan itong nasasagot ng oo o hindi. Pero sa ilang pagkakataon, pinapayagan ang leading questions. Gaya kung ang testigo ay bata o individual na kulang ang kakayanang sumagot. Pwede ring batayan ng objection ang misleading questions, kung saan ipinapalagay na totoo ang isang impormasyon kahit hindi naman ito pinatotohanan ng testigo o taliwas ito sa pahayag ng testigo. Hindi rin pwede yung compound at multiple questions o yung pagsasama ng dalawa o higit pang magkaibang tanong dahil nakakalito ito sa testigo. Kapag sinabi namang vague, hindi malinaw ang tinatanong sa testigo at kung anong tinutumbok ng abogado. Argumentative naman ang tanong kung tila hinihimok ng abogado ang testigo na makipagdebate. Pwede rin mag-object ang abogado kung halimbawa yung tanong paulit-ulit o masyadong general. Pero sa cross-examination, pwede ulit itanong ang mga yan kung ang intensyon ay matest ang credibility ng testigo. Ang ikalawang uri ng substantive objection ay ginagawa kung ang ebidensya ay inadmissible o hindi katanggap-tanggap. Pwedeng mag-object ng abogado kung ang ebidensya ay irrelevant o walang kinalaman sa kaso at hindi naman magagamit para mapatunayan o mapasinungalingan ang pangunahing elemento ng kaso. Batay naman sa original document rule, kung ang tinatalakay ay nilalaman ng isang dokumento ng kasulatan, recording, letrato at iba pang record, tanging ang orihinal na kopya lang ang tatanggaping ebidensya. Maliban na lang kung ang original copy ay nawala o nasira, kung ito ay nasa kustodiya o kontrol ng kabilang partido at bigo siyang mailabas ito, kung ito ay binubuo ng maraming accounts o ibang dokumento at kailangang pagtuunan ng mahabang oras para makuha, kung ito'y public record na nasa kustodiya ng public office, o kung ito ay hindi closely related sa isang controlling issue. Batay naman sa parole evidence rule, kapag may nasusulat na kasunduan ng mga partido at inayunan nila ang lahat ng nilalaman nito, walang ibang ebidensya na pwedeng tanggapin ng korte maliban sa nakapaloob sa written agreement. Pero may mga exceptions dito ha. Pwede ring tutulan ng isang abogado ang pagharap ng isang testigo kung kabilang siya sa mga disqualified witnesses na nakasaad sa revised. Dagdag kita para sa bansa, trabaho sa mga Pilipino at pagkakataong matuto sa research development ang pambenta ng Amerika sa itinatayo nitong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Pero dahil takaw tubig at takaw kuryente, pinangangambahan ng ilan ang epekto nito sa kalikasan at pagmahal ng singil sa kuryente. Bukod pa yan sa posibleng epekto sa mga magsasaka at katutubos sa Tarlac. Nakatutok si Maris Umali. Sa isang bahagi ng New Clark City,
Sinisimulan ng i-develop ng Amerika ang isang Artificial Intelligence o AI hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Kabilang din ito sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio kahapon. Ang ideya, maglalagay rito ng mga AI processing o data centers na may mga supercomputer na totoong nag-iisip at naghahanap ng mga sagot sa mga tanong nyo sa AI o gumagawa ng mga AI photos at video. Hindi pa kasi yan kaya ng mga chip o utak ng ating mga cellphone kaya doon ipinapadala. Pero kailangan din ng mga chip o utak ng mga supercomputer ng AI data centers, kaya tumaas lalo ang demand at presyo nito worldwide. Sa planong Pax Silica sa AI hub na rin sa New Clark City gagawin ng mga chips na nangangailangan ng mga mineral. Nang ilan, pwedeng minahin na lang at iproseso sa Pilipinas. 3 industriya agad ang lilikha ng trabaho dahil sa Pax Silica na magdaragdag ng kita sa ekonomiya at sa tax collection. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals. Tapos number 2, our world-class workers. Tapos number 3, yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Pagkakataon din ito para di mahuli ang Pilipinas sa mga bansang bahagi ng world ship market at maturuan para magawa yan. Pero anong kapalit? Dahil supercomputers nga ang ginagamit ng AI, takaw kuryente ang mga ito. Ang tanong sa isang AI chat app halimbawa, 10 beses na mas power-hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi ang AI photos at videos. Pero giit ng Department of Trade and Industry o DTI, may hiwalay na pagkukunan ng kuryente ang AI hub. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Gayunman pangamba ng Makabayan Block, maaaring itulak nito ang singil sa kuryente sa Pilipinas sa pinakamahal sa buong Asya. Takaw tubig din ang AI hub, kung ang cellphone kasi nag-iinit pag sobrang ginagamit, lalo ang AI centers. Kaya may cooling system ito na sa ilang malalaking center ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig kada araw. Kailangan kasing malinis lagi ang tubig nito para walang duming bumara. Kaya nangangamba ang ilang environmental group. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, na mga ngasiwa sa proyekto, hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad kundi gagamit ng tubig ulan. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Pero paano kung tagtuyot? Sabi ng palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente. Sinagot din ng BCDA ang pangambang may mga maaagawan ng lupa. Around 20,000 ITAs ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Kaugnay naman ng mga agricultural land na maapektuhan, may mga nakahandang livelihood program at modern urban farming. Wala pa kong 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. Dagdag epekto sa kalikasan ng posibleng ingay ng mga cooling systems, generators at mga industrial fan. Maaari talagang maepektuhan halimbawa yung mga ibon. It's very disturbing. Meron pa siyang i-emit na noise pollution. Lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. We will comply with the for sustainability na compliant kami sa environmental regulations. Giit pa ng DTI, bagaman may mga data center, mga pabrika ng computer chips ang talagang focus. Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng data center dito sa Pilipinas. Ito ay pag-manufacture ng mga components. Ibang issue pa kung babaratin ba ang Pilipinas sa makukuhang mineral, gayon din sa bayad sa paggamit ng lupa. Halimbawa, 2 taong rent-free ang AI hub.
Pero ayon sa DTI, karaniwan ito sa malalaking land project dahil wala pa namang kita sa unang mga taon ng pagpapatayo. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Mariz Omali, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, for sale online ang matunton ng isang ninakaw umunong sasakyan. Ang nagtimbre sa pulisya, dati na raw na biktima ng suspect, nakalaunay nasa kote. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Matagal nang hinahanap ng mga pulis ang kulay puting pickup na ito na nirenta nga ng isang grupo. Hanggang sa lumutang ang naturang sasakyan sa isang post online na ibinebenta sa murang halaga. Nagsagawa ng entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group at doon na aresto ang lalaking nagbebenta. Binebenta niya ito using mga fake identities. Marami siyang na-present na mga ID cards, iba't ibang pangalan. Ang nagtimbre sa pulisya, ang babaeng inalok ng suspect na una na niyang nabiktima noon at nabentahan din ng nakaw na sasakyan. Bibiktimahin niya ulit sa pagbenta ng unit na may sabit, so namukhaan siya ng ating biktima. Nakausap ng GMA News ang biktima na natangayan ng ₱250,000 ng suspect na nakilala lamang niya online. Sobrang stress po sa family kasi mga ano lang po kami mga simpleng buhay lang po kami. Nagtatrabaho, malaban sa buhay. Nangyari po ito. Tip ng PNP HPG para hindi mabiktima, bukod sa mga ID, humingi ng iba pang dokumento. Police clearance natin at meron din pong ibang NBI clearance. Kung dagdag ng po seguridad. Kung maaari, ipa-verify muna sa mga clearance office ng HPG ang engine at chassis number ng bibilhing sasakyan para makasiguro na hindi kayo maloloko. Number one dyan, kung ang presyo ng unit po ay hindi akma dun sa inaalok sa inyo. Sabi nga natin, it's too good to be true pagka masyadong mababa ang alok sa inyo. Minsan nagmamadali at alanganing oras ng transaksyon at saka sa alanganing lugar. At pag hinamon mo sila na pwede ba tayong doon na lang sa HPG magbayaran o sa police station para naman may safeguard ako. Pagka mo medyo tumatanggi na sa lang ganun at maraming dahilan, bumitaw na po kayo sa transaksyon. Samantala, 2 pang suspect sa magkaiwalay na kaso ng karnaping ang arestado. Ang una, sa Dipolog na sangkot sa nakawan ng motorsiklo roon. At ang ikalawa sa Baguio. Patuloy namin sinusubok na makuha ng panig ang mga inaresto. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, halos buong bansa ang dapat maghanda sa epekto ng Bagyong Quiapo na pinalalakas ang habagat. Maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Tama ka dyan. Bukod nga sa Bagyong Quiapo na magdadala rin ng malakas na hangin na may kasamang pag-ulan, yung hinahatak nitong habagat. Alas 8 kagabi nang turuyang mabuo bilang bagyo yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan po ito na Quiapo na ang ibig sabihin nga ay water cabbage o water lettuce at sinasabing dito rin hango ang pangalan ng lugar na Quiapo sa Maynila. Huling namataan ng sentro nitong Bagyong Quiapo kaninang hapon sa layong 640 kilometers sa silangan po ng Tuguegarao City. Tagay lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilagang kanluran na sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang magiging biyaheng Quiapo o yung magiging pagkilos po nitong bagyo ayon po sa Pag-asa, posibleng dumikit itong Bagyong Quiapo. Dito yan sa northeastern portion ng mainland Cagayan bukas ng umaga hanggang sa hapon at sunod naman tutumbukin itong Babuyan Islands hanggang sa gabi kung saan po ito posibleng magkaroon ng landfall. Pagdating naman ng Sabado ay maaring nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. At mga kapuso, pwede rin na lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm sa mga susunod na araw. Pero pwede rin naman na magkaroon pa ng pagbabago sa mga susunod na oras kaya patuloy pong tumutok sa updates. Sa ngayon, nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela,
Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province. Kasama rin po dito ang Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino at ganun din sa northern portion ng Benguet. Posible po yung madagdagan at posible rin na umabot pa hanggang sa wind signal number 2 or number 3 kapag nga po lumakas pa ang bagyo sa severe tropical storm. Yung mga lugar na hindi po direktang apektado ng bagyong Quiapo, dapat din po maging alerto sa epekto naman itong habagat na patuloy ng hinahatak nitong bagyong Quiapo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, posibleng maulan na dito po sa may Batanes and Babuyan Islands, ganoon din sa ilang bahagi ng Cagayan at pati na rin dito sa may Ilocos Norte. So may nakikita na po tayo kaagad ng mga matitinding buhos ng ulan, kaya maging alerto po kayo sa banta ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan na rin dito po yan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Bicol Region at ganun din sa probinsya ng Palawan. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon, kaya mabababad po sa malalakas na buhos ng ulan. Ito pong extreme Northern Luzon, kasama nga po dyan ang Basco, Babuyan at ganun din iba pang bahagi po ng Northern Luzon. Meron na rin mga pag-ulan sa ibang bahagi po ng Calabarzon at pati na rin dito sa Mimaropa. Sa Visayas at Mindanao naman, may chance pong ulanin sa umaga pa lang itong Antique, Iloilo, Negros Island Region, pati na rin ang Zamboanga Peninsula. Sa hapon at gabi naman, halos buong Visayas na po yan. Ito nakikita natin, maulan po sa Visayas sa hapon at ganoon din sa malaking bahagi po ng Western and Eastern Visayas, meron po diyang mga heavy to intense rains. At dito rin nakikita po natin yung mga pag-ulan naman sa Mindanao, malawakan po yan at meron ding heavy to intense na mga pag-ulan. At di na lang po yan dito sa may Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan itong Northern Mindanao, Caraga, Barm at pati na rin ang ilang bahagi ng Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, pwedeng may pag-ulan na po sa ilang lungsod sa umaga pa lang at posible po yung maulit sa hapon at sa gabi, kaya make sure may dalang payong kung lalabas ng bahay. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Susunod, dalawang pangunahing suspect sa paumaril sa pro-BBBM vlogger na si Mima Alicia Lipata. Hawak na ng pulisya sa pagbabalik yan ng 24 oras. Ito ang good news. Mula 6.8% noong May 2026, naging 6.4% ang inflation rate o antas ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong June 2026. Ibig sabihin nito, bumagal ang taas presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan nito ang epekto ng paghupa ng gulo sa Middle East sa taas presyo ng produktong petrolyo. Pero kahit nabawasan ang ibang gastusin noong June 2026 ay may bad news para sa customers ng Meralco. May taas singil sa kuryente ngayong July 2026 at isa sa mga dahilan niyan ay ang fuel cost. Ano nga bang dahilan kung bakit bumagal naman ang inflation pero may taas singil sa kuryente? Alam niyo bang mahigit kalahati ng supply ng kuryente sa ating bansa ay generated mula sa coal, natural gas at oil-based power plants na gumagamit ng mga produktong petrolyo gaya ng diesel fuel oil at biodiesel? Kaya kapag mas mahal ang petroleum products, mas malaki ang gastos nila sa pag-generate ng kuryente. Ang oil price hike na ipinatupad nitong July 7, 2026, ang ika-27 adjustment ngayong taon. Simula January 2026, ang total net increase sa gasolina ay umabot sa 45 pesos and 27 centavos per liter, 35 pesos at 13 centavos per liter naman sa diesel, at 32 pesos at 42 centavos per liter naman sa kerosene. Kaya kahit mabagal ang pag-akyat ng presyo ng produktong petrolyo mula May hanggang June 2026, nananatiling mas mahal ang oil prices kumpara noong bago magsimula ang tensyon sa gitnang silangan. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas daw ang generation charge, na isa sa mga basehan ng taas singil ng Meralco.
Batay sa kanilang advisory, simula July 2026, ang overall residential rate ay tataas ng 0.3428 pesos per kilowatt hour. Pero ang aktual na pagbabago sa bill ay nakadepende pa rin sa konsumo ng isang household sa loob ng billing period. Pangunahing dahilan ng rate hike ay ang pagtaas umano ng generation charge. Ang generation charge ay ang halagang ipinambibili ng Meralco ng kuryente sa power suppliers. Ipinapasa nila ito sa mga consumer at ito ang bumubuo ng malaking porsyento sa bill. Dahil hindi pa naman tuluyang humhupa ang tensyon sa gitnang silangan, may epekto pa rin ito sa international fuel markets at sumipa umano ang charges sa power supply agreements ng Meralco. Nagkaroon din ng scheduled maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility simula nitong June 15. Dahil dito, ang mga planta ay nag-angkat ng mas mahal na liquefied natural gas o LNG. Isa pang dahilan ang mas mahal na bentahan ng kuryente sa wholesale electricity spot market kung saan nagba-buy and sell ng extra supply ng kuryente ang mga supplier, distributors at retailers. Record high kasi ang power demand sa Luzon nitong May 28, 2026. Record high of 14,534 megawatts pero limitado ang supply. Dagdag pa ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Josel Dariaga, tumaas maging ang transmission at ang buwis na binabayaran nila sa gobyerno. Pero wala raw pagtaas sa distribution charge kung saan kumukuha ng kita ang Meralco. Ang pakonsuelo na lang para sa consumers ay suspendido hanggang August 2026 ang mahigit 3 centavos per kilowatt hour na singil para sa GAEAOL o Green Energy Auction Allowance. Ako po si Darlene Kai para sa GMA News. Higit 4 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa umunoy drug den sa San Mateo, Rizal. Bukod sa target ng operasyon, 12 iba pa ang nasa kote. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Agad nagtakbuhan sa target area ang mga operatiba ng San Mateo Police. Pero nagulat ang nagkunwaring buyer nang hindi lang ang target ng operasyon ang kanilang nadatnan sa buy bust, kundi 12 iba pa, kabilang ang live-in partner ng target. Dami. Magamit pa. Doon naaktuhan na talagang nagbabatak o gumagamit itong mga nahuli natin. Yung mga nahuli natin, hindi taga dito. Bukod sa drug den, dito rin daw kumukuha ng droga ang ilang mga pusher, kabilang ang mga nahuli sa operasyon. Bulto-bulto ang kinukuha nila at dinidistribute sa kanilang area. May worth 500, 300, 200. May certain na naman balot na. Nakuha mula sa subject ang halos 700 gramo ng shabu na aabot ang halaga sa mahigit 4.5 million pesos. Base sa investigasyon ng mga pulis, hindi lamang dito sa area ng Rizal nag-ooperate ang grupo, kundi sa iba pa, gaya na lamang sa Quezon City, Marikina at iba pang lugar. Galing daw Cavite ang droga na ino-operate ng mas malaking grupo. Bagamat aminadong dati nang nakulong dahil sa droga, itinanggi ng mga target na personalidad ang akusasyon. Wala naman po talagang nakuha sa amin. Ay, hindi po totoo yun, ma'am, kasi sila, sa kanila galing yung ebidensya na inon nila eh. Sasampan sila ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ramdam na sa ilang pamilihan ang epekto ng El Nino. Nagmahal na ang presyo ng manok dahil bumaba ang produksyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi na muna nagbebenta ng putahe na may manok ang karinderyang ito sa Makati. Umaabot na kasi sa 250 pesos ang kilo ng sariwang manok. Pag tinaasan namin, lalong wala nang kakain. Sa taas ng presyo, kakarampot na manok na lang daw ang nabili ni Vladimir sa halagang 100 piso. Yung 100 po, onti na po siya ngayon kaysa sa last week. Base sa datos ng United Broiler Raisers Association o UBRA, mula 88 pesos noong Abril, umakyat ang farm gate price ng manok sa mahigit 104 pesos noong Mayo. At ngayon, naglalaro na ito sa mahigit 120 pesos. Sa Food Security Forum ng Economic Journalists Association of the Philippines, sinabi ng Department of Agriculture na humigit kumulang 20% ang dagdag presyo sa farm gate.
Epekto raw ito ng mainit na panahon, pero sa Luzon lang naman daw sumipa ang presyo. Ang main culprit niyan is basically El Nino, yung init. Pag tumaas ang temperature sa mga breeding or egg laying at mga ganun, bumababa talaga ang production or bumabagal ang productivity kaya tumataas konti yung presyo. Nangangamba raw ang ibang broiler raisers na mag-alaga ng manok dahil baka hindi mabenta. Nahirapan lumaki. Pag mamalasin, baka mag-mortalities pa yan. May mga nagbawas din ng production dahil mahal ang cost. Yung industriya nagre-react sa demand. Lahat ngayon nag-aalala, may bibili ba? Sabi ng DA, unti-unti naman daw bababa ang presyo ng manok. Of course, it's a cycle. Once mataas ang presyo, people will hatch more eggs, I guess, and then sooner or later bababa din yan. Pero may mas murang alternatibo naman daw ng protina gaya ng isdang tilapia at bangus. Sa Mega Q-Mart 160 ang kilo ng bangus, 140 naman ang tilapia. Ang baboy naman, stable ang presyo sa 350 hanggang 380 pesos kada kilo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Matapos maka-historic gold sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival, sasabak naman ang kaisa-isang Pinoy Woman Chess Grandmaster na si Janelle May Frayna sa 46th World Chess Olympiad sa Setyembre. Kilalanin siya kasama ni Martin Javier na parating in the game. Sa loob ng 11 taon, siya ang numero 1 sa listahan ng Philippine Women's Chess Players. Ayon sa FIDE rating list na siyang opisyal na governing body para sa sport na chess sa buong mundo. Mula 2017, siya rin ang una at tanging Filipina na naitanghal na woman grandmaster sa chess. Meet our 3-time and current Philippine Women's Chess Champion, 30-year-old chess trailblazer Janelle May Frayna. Nakuha ko yan because I played in the World Chess Olympiad in Baku, Azerbaijan. Tinalo ko yung mga international women grandmasters din. May kasamang players na yun. She made history last year after winning the country's first international women's chess title in the 31st Abu Dhabi International Chess Festival. Feeling ko naman, yung mga years ng pagtitraining ko doon siguro nabuhos. Sa murang edad na 11, maagang nakamate ang Bicolanang si Janelle, opening doors for her chess journey. Actually, it was my brother. Naipasa niya sa akin yung hilig niya maglaro ng chess. That's why I'm very grateful. And then, mayroong mga school events like yung mga intramurals. Doon ako nagsimula. And then, palarong pambansa, no? Sa 2021 Southeast Asian Games, wagi si Janelle ng double bronze para sa women's rapid chess at women's individual blitz. At sa darating na Setyembre, nakatakda siyang sumabak sa 46th World Chess Olympiad sa Samarkand, Uzbekistan. Iba yung joy when you share it with others, lalo ng mga teammates mo pa. Since 2020, ay nagtuturo na rin ng chess si Janelle. I advocate for kids to play chess because sa akin, pananaw, walang lugi sa chess. Because if you start learning chess at an early age, the chances of you for becoming really a better player ay napakataas. Susubukan natin makipaglaro sa isang grandmaster. Just backgrounder, ano lang po, basics lang po ang alam ko. Medyo matagal na ako hindi nakapaglaro. Siyempre, pag nagsisimula pa lang sa chess, ang number 1 na binibigay kong advice is you always fight for the center. Okay. Fighting for the center. Okay. Masunurin naman siya. Nalagay niya sa gitna. Okay. Checkmate. Nakilala natin ang only female grandmaster sa chess ng Pilipinas at nakalaro pa natin siya sa isang chess game. There you have it. This has been Martin Javier. Janelle May Frayna. Keeping you in the game. At tutukan, pagiging upper middle income ng Pilipinas na ipinagmalaki ng administrasyon, ramdam nga ba ng mga Pilipino?
Ating himayin sa Pre-Sona Special Series. At ibong namataan sa Ifugao, tila nagdurugo ang dibdib. Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 Oras. Varex B. May